lumaki siyang mahirap. Para kumita ng pera, nagnegosyo siya at nagbukas ng isang art school. Nang tumama ang pandemya, nasuspinde ang mga klase sa paaralan niya. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, dumating sa kanya ang ebanghelyo ng Diyos. Gayunpaman, ang pagnanais niyang yumaman ay nanatili pa ring nakabaon ng malalim sa kanyang puso na naging dahilan para masangkot siya sa isang scam. Dahil sa pangangailangang magbayad ng daan-daang libong kompensasyon, hindi niya alam ang gagawin. Naisip pa nga niyang tumalon para magpakamatay. Dumating sa tamang oras ang mga salita ng Diyos para iligtas siya. Nagbibigay daan sa kanya na makilatis ang kayamanan, kasikatan at pakinabang at makawala mula sa bitag ng pera. Nung bata ako, napakahirap ng pamilya namin. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga magulang ko at madalas lumalabas ang tatay ko para magbuhat ng mga sako para kumita. Para gumaan ng kaunti ang buhay, tuwing anihan ng trigo, pumupunta kami ng nanay ko sa bukid para mamulot ng mga natirang trigo na maibebenta para sa dagdag na kita. Lagi kong naririnig ang mga taong kinukutya kami. Sinasabi nila, namumulot ka na naman ng trigo kasama ang nanay mo. Hindi ka ba kayang buhayin ng tatay mo? Sobrang sama ng loob ko at ipinangako ko na sa hinaharap, magtatrabaho ako ng husto para kumita ng pera at umangat sa iba. Para wala nang mangungutya sa amin ulit. Sa edad na 7, namitas ako ng mga persimmon mula sa aming mga puno at ibinenta ang mga ito sa kalye. Noong high school, sinubukan kong magpatakbo ng isang summer tutoring class. At kahit nabigo ito, hindi ako sumuko sa pagkita ng pera. Noong kolehiyo, nagtayo ako ng isang pwesto sa kalye tuwing bakasyon para kumita. At nag-part-time din ako. Gustong-gusto mo talagang kumita ng pera noon. Kaya, kailan ka na nampalataya sa Diyos? Sa katunayan, noong 2006, noong nasa middle school ako, sumama ako sa nanay ko sa pananampalataya sa Diyos at pagdalo sa mga pagtitipon. Gayunpaman, noong panahong iyon, nakatuon ako sa pag-aaral at trabaho. Kaya isinantabi ko ang aking pananampalataya. Minsan, pag-uwi ko, ipinapakita sa akin ng nanay ko ang mga salita ng Diyos, pero walang pagpapasensya akong tumanggi. Iniisip na ang pagdalo sa mga pagtitipon at pagbabasa ng mga salita ng Diyos ay pag-aaksaya ng oras. Ang buong focus ko ay sa pagpapaunlad ng aking karera. Naniniwalang sa pamamagitan lamang ng sarili kong pagsisikap ako kikita ng mas maraming pera. Kung tutuusin, hindi ba't ang tagumpay sa mundo ngayon ay sinusukat sa mga bahay, kotse at pera? Tanging kapag kumikita ng sapat na pera ang isang tao niya, makukuha ang paghanga ng iba. At pati mga magulang niya ay makikinabang sa pamamagitan ng kaugnayang ito. Dahil nag-major ako sa musical performance, pagkatapos kong makagraduate noong 2016, nagtrabaho ako bilang isang kapalit na guro. Noong 2018, nagsimula ako ng sarili kong negosyo at nagtayo ng isang paaralan ng sining. Para makakuha ng mga estudyante, namigay ako ng mga flyers sa bawat bahay sa ilalim ng tirik na araw. At sa gabi, umiikot ako sa bayan dala ang aking instrumento para mag-recruit ng mga estudyante. Madalas na umuwi ako ng bandang 11:00 na ng gabi. Dahil sa lahat ng pressure at palaging pagpupuyat, madalas sumasakit ang ulo ko. Pero kapag naiisip kong makakapag-enroll ang mas maraming estudyante at kikita ng mas maraming pera, pakiramdam ko ay sulit ang lahat. Handa kang magtiis ng anumang hirap basta't kumita ka lang ng pera?
Kaya, kumusta naman ang paaralan mo? Sa pamamagitan ng aking masisiding pagsisikap, dumami ng dumami ang na-recruit ko ng mga estudyante. Dito ko kinita ang unang malaking halaga sa buhay ko. Nang makitang umuunlad ang eskwelahan ko, pinupuri ako ng mga kapitbahay ko at ng mga magulang ng mga estudyante dahil sa pagiging mahusay at may kakayahan. Nang marinig ko ang pagkilala nila, nakaramdam ako ng pagmamalaki. At sa wakas ay nagagawa kong umasal ng nakataas noo. Para sa isang paaralan ng sining, ang Hulyo ang gininto ang panahon ng taon. Dahil bakasyon ng mga estudyante, kung mataas ang enrollment, pwedeng kumita ng 10,000 sa isang buwang ito. Noong Hulyo 2021, para samantalahin ang pagkakataong ito na kumita ng mas maraming pera, nagdagdag ako ng mas maraming kurso. At ako na rin ang bahala sa pagkain ng mga estudyante. Siguradong naging mas abala ka pa dahil doon, tama? Oo nga eh. Ang pag-aasikaso sa pagkain ng napakaraming estudyante ay lalong nagpadami sa trabaho ko. At kailangan kong lumabas araw-araw para bumili ng mga sangkap. Naalala ko isang umaga, napakalakas ng ulan. Isa-isa kong binubuhat papunta sa kotse habang umuulan ang mga basket ng gulay na dose-dose ng libra ang bigat. Basang-basa ako. Pero hindi ko talaga ininda ang hirap. Naisip ko, isang buwan lang naman ito. Kung titiisin ko lang, matatapos din ito agad. Pagkatapos ng buwang ito, oras na para magbilang ng pera. At mas mapapalapit na ako sa dekalidad na buhay na inaasam-asam ko. Iniisip ko pa lang, masaya na ako. Pero, hindi ko kailanman inasahan na sa 2 linggo ng Hulyo, makakatanggap ako ng balita na dahil sa pandemya, kailangang isuspende ng lahat ng eskwelahan ang mga klase. Biglang-bigla naman yun. Parang tinamaan ako ng kidlat sa balitang iyon. Sobrang dami kong ibinuhos na pagsisikap sa paghahanda para sa mga summer class na ito. Namuhunan ako ng maraming lakas paggawa, materyales at pera. Ayon sa plano ko, basta't malampasan ko lang ang buwang ito, madali ko nang mabubulsa ang pera. Pero sa puntong ito, kalahati pa lang ng mga klase ang natapos at kailangan ko pang i-refund ang bayad para sa mga hindi natapos. Habang pinapanood kong mawala ang perang nasa mga kamay ko na, gusto ko na lang umiyak, pero wala akong magawa. Pagkatapos ng mga refund, napagtanto kong halos wala akong napala ngayong tag-init at sobrang sama ng loob ko. Araw-araw akong nanlulumo. Dahil sa pagsuspende ng mga klase dahil sa pandemya, bigla akong nagkaroon ng libreng oras. Noong mga panahong iyon, may isang sister na pumunta sa bahay ko at nakipagbahaginan siya sa akin na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay at naisaayos na niya ang kapalaran ng bawat isa sa atin. Sinabi rin niya na sa ilang taon na hindi ako nakadalo sa mga pagtitipon, palagi akong iniisip ng mga kapatid at gusto nila akong tulungan at suportahan. Naisip ko kung gaano nakatagal mula noong huli akong nagbasa ng mga salita ng Diyos at kung paano ako lumayo sa Kanya. Pero may pagmamalasakit pa rin siya sa akin. At ipinadala niya ang isang sister para aluin ako. Labis na nag-init ang puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling tumanggi. At pagkatapos ng 13 taon, sa wakas ay bumalik ako sa sambahayan ng Diyos at ipinagpatuloy ang buhay iglesia. Salamat sa Diyos. Minsan, sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung anong trabaho ang pipiliin ng isang tao, paano siya kumikita para mabuhay, kung ang mga pagpiling ginagawa niya ay mabuti o masama, mayroon bang anumang pagpipilian ang mga tao sa mga bagay na ito? Nakabatay ba ang mga ito sa mga pagnanais at desisyon ng mga tao? Karamihan sa mga tao ay nagnanais na magtrabaho ng kaunti at kumita ng malaki.
na hindi magpakapagod sa ilalim ng araw at ulan, na manamit ng kagalang-galang, na maging kahanga-hanga saan man sila magpunta, na manguna at magdala ng karangalan sa kanilang mga ninuno. Mayroong gayong perpektong mga kahilingan ang mga tao. Ngunit kapag ginawa na nila ang kanilang unang hakbang sa landas ng buhay, unti-unti nilang nakikita kung gaano kadiperpekto ang tadhana ng tao at tunay na napagtatanto sa unang pagkakataon na bagamat maaaring gumawa ang isang tao ng matatapang na plano para sa kanyang kinabukasan at walang pakundangang magtaglay ng lahat ng uri ng pangarap, walang sino man ang may abilidad o kapangyarihan na isakatuparan ang sarili niyang mga pangarap ni ang abilidad na kontrolin ang sarili niyang kinabukasan. Palaging magkakaroon ng agwat sa pagitan ng mga pangarap ng isang tao at ng mga realidad na kinakaharap niya. Hindi kailanman magiging ayon sa inilalarawan ng isang tao sa isip ang mga bagay-bagay at sa harap ng gayong mga realidad, hindi kailanman makakahanap ng kasiyahan o pagkakontento ang mga tao. Mayroon pang ang ilang tao na paulit-ulit na sumusubok na makaisip ng lahat ng uri ng pamamaraan at tumutuklas ng bawat posibleng daluyan at gumagawa ng lahat ng uri ng pagsisikap at sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga kabuhayan at kinabukasan at para sa kapakanan ng pagbabago ng kanilang mga kapalaran. Ngunit sa huli, kahit na maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap at pagnanais sa pamamagitan ng sarili nilang pagsusumikap, hindi nila kailanman mababago ang kanilang mga kapalaran at gaano man sila magpunyagi, hindi nila kailanman malalampasan ang kanilang mga tadhana. Ano man ang pagkakaiba sa kanilang mga abilidad at talino, at mayroon man silang determinasyon o wala, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng kapalaran kung saan hindi sila pinag-iiba sa pagitan ng dakila at hamak, mataas at mababa, marangal at aba. Kung anong trabaho ang ginagawa ng isang tao, kung ano ang ginagawa niya para mabuhay, at kung gaano karaming yaman ang mayroon siya sa buhay, ay hindi nakasalalay sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga talento, o sa kanyang mga pagsisikap at ambisyon. Ito ay nakasalalay sa paunang pag-orden ng lumikha. Amen. Ginising ako ng mga salita ng Diyos na para bang mula sa isang panaginip. At naunawaan ko na ang aking kapalaran at kung magkakaroon ako ng yaman ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Tama. Gaano man ako magsikap at magpunyagi, sa huli, hindi ko mababago ang mga paunang pag-orden ng Diyos. Oo nga. Dati, hindi ko alam ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At palagi kong gustong umasa sa sarili kong mga pagsisikap para baguhin ang aking kapalaran. Noong bata ako, mahirap ang pamilya ko at palagi akong kinukutsa ng iba. Kaya nangarap ako na balang araw ay mamumuhay ako ng mayaman para hangaan ako ng iba. Kaya naman, noong bata pa ako, natuto akong magtinda ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng panggagaya sa mga nakatatanda at nagpatakbo ako ng tutoring class tuwing bakasyon sa tag-init bago ako magtapos sa high school. Noong kolehiyo, nagtiyaga akong magtinda sa kalye at magtrabaho ng part-time. At pagka-graduate, nagsimula ako ng negosyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang eskwelahan. Ang lahat ay para lang kumita ng mas maraming pera. Pero nang biglang dumating ang pandemya at kinailangan kong ihinto ang mga klase, lahat ng plano ko ay nasira. At kinailangan kong panoorin na ibalik ang perang naibulsa ko na. Pagkatapos, talagang naramdaman ko na hindi lahat ng pagsisikap ay may aanihin at na hindi lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano ng tao. Ang kapalaran ng isang tao ay lubos na nasa mga kamay ng Diyos. Oo nga. Kung gaano karami ang kayamanan ko sa buhay na ito ay hindi nakasalalay sa aking mga pagsisikap at plano.
kundi sa paunang pag-orden at kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Tama. Ang mga plano at pagsisikap ng isang tao ay mga mithiin at adikain lamang. Hindi matutukoy ng mga ito ang anumang huling kinalabasan, ni mababago ang mga paunang pag-orden ng Diyos. Oo nga. Binigyan ako ng Diyos ng mga talento sa musika at pagtatanghal para masuportahan ko ang aking sarili. Pero hindi pa rin ako nakontento. Palaging gustong umasa sa sarili kong mga pagsisikap para mamuhay ng mayaman at masagana. At hindi nakakapagpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Sa huli, hindi lang ako nabigong tumupad sa mga kahilingan ko, kundi pinagod ko pa ang sarili ko at labis akong nasaktan sa kaloob-looban ko. Talagang hangal ako. Oo nga. Kapag hindi alam ng mga tao ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, patuloy silang nakikipaglaban sa kapalaran. At sa huli, ay labis silang napapagod hanggang sa puntong hindi na maipaliwanag ang pagdurusa nila. Pagkatapos, nabasa ko ang higit pang mga salita ng Diyos at nakahanap ako ng isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng Diyos, matapos mong makilala ito, ang dapat mong gawin ay bitiwan ang iyong lumang pananaw sa buhay. Manatiling malayo sa sari-saring mga patibong. Hayaan ang Diyos na mamahala sa iyong buhay at gumawa ng mga pagsasaayos para dito. Hangarin lamang na magpasakop sa mga pamamatnugot at gabay ng Diyos nang hindi gumagawa ng sarili mong mga pagpili at maging isang tao na sumasamba sa Diyos. Amen. Ayaw ko nang labanan pa ang mga paunang pag-orden ng Diyos at handa na akong magpasakop sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos. Pagkatapos niyon, aktibo akong dumalo sa mga pagtitipon at kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. At nagsimula na rin ako magsanay sa pagdidilig ng mga bagong mananampalataya. Nakaramdam ng kapanatagan at kalayaan ang puso ko at nakita ko ang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa panahon ng pandemya, matumal ang lahat ng industriya at karamihan ng mga institusyong pang-edukasyon ay dumanas ng malalaking pagkalugi. Gayunpaman, hindi lang nakapagpatuloy ng normal sa operasyon ang eskwelahan ko, kundi 2 institusyon pa ang lumapit sa akin para sa mga kolaborasyon. Tinutulungan ako na malampasan ang mahirap na panahong ito. Noong Hunyo 2022, inako ko ang tungkulin ng isang leader ng grupo ng pagdidilig. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ngayon, isinasagawa na ng Diyos ang kanyang huling pagliligtas sa sangkatauhan at na sa huli, gagamitin ng Diyos ang iba't ibang kalamidad para wakasan ang kapanahonang ito. Gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama ayon sa kanilang mga gawa. Tama. Tanging ang mga nagsasagawa ng katotohanan, tumutupad ng maayos sa kanilang tungkulin, at nalinis ang mga tiwaling disposisyon ang maliligtas ng Diyos at mananatiling buhay. Para sa akin, bukod sa hindi regular na schedule ng klase ko bawat linggo, kailangan ko ring asikasuhin ang iba't ibang issue sa mga kapartner na campus. At talagang wala akong sapat na oras o lakas para hangarin ang katotohanan at gawin ng maayos ang aking tungkulin. Kaya, naisip kong magbitiw sa ilang trabaho ko para magkaroon ng mas maraming oras para sa aking tungkulin. Pero, naguluhan ang isip ko. Iniisip na, mas mahalaga ang tungkulin ko kaysa sa pagtuturo at pagkita ng pera. Pero, hindi naman masyadong nakakapagod ang pagtuturo. At ang mga kapartner na campus ay maayos namang umuunlad. Kung bibitawan ko ang mga ito, mas maliit ang kikitain ko. Medyo ayaw kong bitawan ang mga ito. Kaya, ano ang naging desisyon mo sa huli? Pagkatapos, nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling na gabayan niya ako para mabitawan ko ang mga pasaning ito at magkaroon ng mas maraming oras para kumain at uminom ng kanyang mga salita at gawin ang aking tungkulin. Kalaunan, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Lumalawak ang kaharian sa gitna ng sangkatauhan. Nabubuo ito sa gitna ng sangkatauhan at tumitindig ito sa gitna ng sangkatauhan.
walang puwersang maaaring magwasak sa aking kaharian. Mga tao ko, na nasa kaharian ng ngayon, sino sa inyo ang hindi kasapi sa lahi ng tao? Sino sa inyo ang namamalagi sa labas ng kalagayan ng tao? Kapag isinasa publiko ang aking bagong panimula, ano ang magiging reaksyon ng mga tao? Nakita na ng sarili ninyong mga mata ang kalagayan ng mundo ng tao. Hindi pa ba ninyo naiwaksi ang kaisipan ng pamumuhay sa mundong ito magpakailanman? Amen. Amen. Ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay naipalaganap na sa lahat ng bansa sa mundo. Dumating na ang iba't ibang sakuna at digmaan, at malapit nang matapos ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Oo nga. Kung hindi ko gagawin ng maayos ang aking tungkulin at patuloy akong tutuon sa paghahangad ng pera, masisira ko lang ang pagkakataon kong magkamit ng katotohanan at maligtas. Tama. Sa huli, kung masadlak ako sa sakuna, walang halaga ng pera ang makapagliligtas sa buhay ko. Ang paghahangad sa katotohanan at pagtupad ng maayos sa tungkulin ko ang tunay na mahalaga. Oo nga. Walang halaga ng pera ang makapagliligtas sa mga tao mula sa mga sakuna. Mismo. Kaya, nagsimula ako sa pagbibitiw sa mga klase ko sa pribadong paaralan. At pagkatapos, isa-isa kong tinapos ang pakikipagsosyo sa 2 campus. Niluwagan nito ang oras ko mula Lunes hanggang Biyernes para magawa ang tungkulin ko, na nangangahulugang tuwing Sabado at Linggo na lang ako nagtuturo. Napakabuti niyan. Bagamat mas kaunti na ngayon ang mga kapartner kong eskwelahan at mas maliit na ang kinikita ko, mas marami na akong oras para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at gawin ang aking tungkulin at naging panatag at payapa ang puso ko. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Akala ko, medyo nabitawan ko na ang pagkahumaling ko sa pera. Pero, lingid sa aking kaalaman, may isa pa palang malaking tukso na naghihintay sa akin. Anong nangyari? Noong Abril 2023, ipinakilala sa akin ng hipag ko ang isang negosyo na online store. At sabi niya, pwede akong kumita ng 500,000 yuan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Medyo natukso ako. Iniisip ko, kumita ng 500,000 sa ganoon kaikling panahon. Mas malaki pa iyan sa kinikita ko sa pagtuturo. May bahay na ako. Pero kung mapapalitan ko ang kotse ko ng isang luxury brand, magiging mas kahanga-hanga akong tingnan na nagmamaneho nito sa buong bayan. Posible ba talagang kumita ng ganoon kalaki sa ganoon kaikling panahon? Gayunpaman, hindi rin ako mapakali at natatakot akong maloko. At nag-alala rin ako na makakaapekto sa tungkulin ko ang pagnenegosyo, kaya tumanggi ako. Kalaunan, nagbukas ng tindahan ang hipag ko at naging manager. At pinanood ko ang kita niya na unti-unting lumaki mula 10-10 yuan kada araw tungo sa 1 hanggang 2,000. Ang ilang taong sumunod sa kanya ay mas mababa ang kakayahan kaysa sa akin. Pero nagbukas pa rin sila ng mga tindahan at naging mga manager. Kumikita ng libu-libong yuan kada araw. Lalong natukso ako sa lahat ng ito. Naisip ko, mukhang madaling pera to. Kung kikita rin ako ng libu-libo kada araw, kikita ako ng 500,000 sa 3 buwan. Pagkatapos, matutupad na ang pangarap kong magkaroon ng bagong kotse. Ang isiping, hahangaan at kaiinggitan ako ng iba kapag nakabili na ako ng bagong kotse, ay nagbigay sa akin ng motibasyon. At nang walang pag-aalinlangan, namuhunan ako ng ilang libong yuan. Kalaunan, para kumita pa ng mas maraming pera, ipinakilala ko ang negosyo sa mga kaibigan at kamag-anak para sumali sila. At nangako ako sa kanila na siguradong kikita sila. At kung malugi man sila, sasagutin ko ang malulugi sa kanila. Patuloy kong pinalaki ang pangkat ko at patuloy ring lumago ang benta ko. Pagsapit ng Hunyo, naging store manager na rin ako. At ang arawang kita ko ay halos umabot na sa 2,000 yuan. Noong Hulyo, nagbukas ako ng isa pang branch.
naging mas abala ang negosyo kaysa dati at mas malaki na rin ang kinikita kong pera. Noong Agosto 2023, inihalal ako ng mga kapatid bilang isang diakono ng pagdidilig. Para hindi maapektuhan ang mga tungkulin ko, palagi kong ginagawa ang mga tungkulin ko sa araw at inaasikaso ang mga online store sa gabi pagka-uwi. Madalas, nasa mga conference call pa rin ako 1:00 o 2:00 ng umaga. Madalas, sa sobrang abala, wala na akong oras para kumain. Sa loob lang ng 3 buwan, nakapagbukas ako ng 8 tindahan at nakamit ko ang mahigit 2 milyong benta. Pero dahil sa palaging pagpupuyat, madalas na sumasakit ang ulo ko at pagod na pagod ako sa araw, nang lalata at kulang sa sigla. Lubha nitong naapektuhan ang kalagayan ng paggawa ko ng mga tungkulin ko. Iniraraos ko lang din ang mga pagtitipon at hindi ko matuklasan ang mga problema o malutas ang mga suliranin ng mga kapatid. Pagka-uwi ko, may mga isyong naghihintay sa akin sa mga online store at pagod na pagod ako. Pero para kumita, wala akong lakas na kumawala na para bang kinokontrol ako. Kaya tinanong ko ang hipag ko, kailan ako kikita ng 500,000 at hindi ko nakakailanganing pamahalaan ang mga online store? Sumagot siya, kapag umabot sa 5 milyon ang benta ng pangkat mo, pwede ko nang umalis sa industriyang ito at tumigil sa pamamahala ng mga tindahan. Sa panahong iyon, sapat na ang kinita mo para umabot ng 500,000. Nang marinig ko ito, parang umikot ang ulo ko. At bigla kong napagtanto na naloko ako. Akala ko, 3 buwan lang aabutin para kumita ng 500,000. At sa panahong iyon, kumita na sana ako at hindi naantala ang mga tungkulin ko. Hindi ko inaasahan na may kondisyon pa palang 5 milyong yuan na benta ng pangkat. Kailan ko maaabot ang kondisyong iyon at makakalaya? Napakalayo ng numerong ito. Isa itong bitag. Tama yan. Sa sobrang pag-aalala, hindi na ako makakain o makatulog. Noong panahong iyon, kumikita ako ng mahigit 8,000 yuan kada araw, pero hindi ako masaya kahit kaunti. Napagtanto kong naligaw ako ng landas at labis akong nagdurusa, kaya nanalangin ako. Diyos ko, alam ko na ngayon na nahulog ako sa alimpuyo ng pera. Akala ko, isa lang itong maliit na negosyo na ilang libong yuan lang. At hindi ko inaasahan na magiging isa itong pares ng mga kadena na gumagapo sa akin. Paano ako makakawala rito? Diyos ko, tulungan at gabayan mo po ako. Amen. Pagkatapos manalangin, nagpasya akong huwag ng kitain ng 500,000. Tinawagan ko ang hipag ko at sinabi sa kanya ang aking desisyon. Nakita ng hipag ko na desidido ako kaya pumayag na lang siya. Pagkatapos niyon, sa wakas ay medyo napanatag na ang puso ko. Hindi nagtagal, pagkatapos kong umalis, isang araw, bigla akong nakatanggap ng balita na ang online store business na ito ay isa palang bagong uri ng scam na sikat sa internet. Isang scam? Ito ay para hayaan muna ang mga tao na kumita ng pera at pagkatapos, kapag nakampante na sila, itatakbo ng mga scammer ang lahat ng ipinuhunan na pera. Sa wakas ay napagtanto kong naloko ako. Natulala ako at pakiramdam ko ay naparalisa ako. Marami akong naipakilalang tao rito para mapalaki ang pangkat at binigyan ko ng kasiguraduhan ang bawat tao na pananagutan ko ang anumang pagkalugi. Ngayong bumagsak na ang mga online store, lahat ng ipinasok ko ay nagsimulang maningil sa akin. Sa ganitong paraan, nasangkot ako sa isang scam dahil sa kasakiman ko sa pera. Sa pagharap sa daan-daang libong bayarin, hindi ko alam ang gagawin. Sa loob ng isang buong linggo, kinuyog ako ng mga banta, pang-aabuso at mga interogasyon.
At walang tigil ang mga tawag at mensahe na naniningil ng pera. Sa sobrang takot, hindi ko man lang magawang tingnan ang telepono ko. At wala akong ideya kung paano haharapin ang lahat ng ito. Umabot ang sakit sa punto na naisip ko pa ngang tumalon mula sa isang gusali para tapusin na ang lahat. Lahat ng ito ay pamiminsala ni Satanas. Oo nga. Naisip ko na kahit naloko rin ako, hindi ko matatakasan ang mga kahinatnan. Kaya sa huli, nagbayad ako ng halos 200,000 yuan bilang kabayaran. Pumayat ako ng mahigit 5 kilo sa loob ng 1 linggo. Sa pighati at kawalan ko ng pag-asa, naluluha akong nagdasal. Diyos ko, nagkamali po ako. Alam ko pong sinira ako ng aking ambisyon at mga pagnanais. Masyado akong nasasaktan. Pero alam kong nangyari ang mga ito sa akin dahil sa iyong pahintulot. Pakiusap, gabayan mo po ako na maunawaan ang iyong layunin. Amen. Pagkatapos manalangin, unti-unting kumalma ang puso ko at naging handa na akong hanapin ang katotohanan. Sa aking paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at naunawaan ko kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng kasikatan at pakinabang. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Wala nang ibang ipinapaisip sa kanila kundi ang 2 bagay na ito at idinudulot sa kanila na makibaka para sa kasikatan at pakinabang, magdusa ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, magtiis ng kahihiyan at magbuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, magsakripisyo ng lahat ng meron sila para sa kasikatan at pakinabang, at gumawa ng bawat paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao. At sa mga kadenang ito, wala silang abilidad ni tapang na makaalpas. Nang di namamalayan, dala-dala nila ang mga kadenang ito habang mabigat silang humahakbang ng paunti-unti ng may labis na paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Pilosopiya ni Satanas ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Napakalaganap nito sa gitna ng mga tao sa bawat lipunan. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran. Ito ay dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao na sa una ay hindi tinanggap ang kasabihang ito, ngunit pagkatapos ay binigyan ito ng tahimik na pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Gaano man kalalim ang karanasan ng isang tao sa kasabihang ito, anong negatibong epekto ang naidulot nito sa puso niya? Ito ay na, ang mga tao sa mundong ito, at masasabing kasama rito ang bawat isa sa inyo, ay nagbubunyag ng isang bagay mula sa kanilang disposisyon. Ano ito? Ito ay ang pagsamba sa pera. Madali bang alisin ito sa puso ng mga tao? Hindi. Hindi ito madali. Nagpapakita ito na malalim talaga ang paggawang tiwali ni Satanas sa tao. Ginagamit ni Satanas ang pera para akitin ang mga tao at ginagawa niyang tiwali silang lahat para sumamba sa pera at mga material na bagay. At paano na ipapamala sa mga tao ang pagsambang ito sa pera? Hindi ba't iniisip ninyo na sa mundong ito ay hindi kayo mabubuhay kung walang pera at na hindi ninyo kakayanin kahit isang araw kung walang pera?
Kung gaano karaming pera mayroon ang mga tao, ang nagtatakda kung gaano kataas ang kanilang katayuan at kung gaano sila kagalang-galang. Nararamdaman ng mahihirap na hindi nila kayang magtaas noo. Samantalang ang mayayaman ay may mataas na katayuan, taas noo, at kayang magsalita ng malakas at mamuhay sa paraang mapagmataas at walang pagpipigil. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na handa ang maraming tao na gumawa ng anumang sakripisyo para kumita ng pera? Hindi ba't ang maraming tao ay nawawala ng kanilang dignidad at integridad sa paghahanap ng mas maraming pera? Hindi ba marami ang mga taong nawawala ng pagkakataon na gawin ang kanilang tungkulin at sumunod sa Diyos para lamang sa pera? Hindi ba ang pagkawala ng pagkakataong matamo ang katotohanan at maligtas ang pinakamalaki sa lahat ng nawala sa mga tao? Gamit lang ang pamamaraang ito at ang kasabihang ito, ginagawang tiwali ni Satanas ang tao hanggang sa gayong antas. Hindi ba't masama ang intensyon ni Satanas? Hindi ba't isa itong mapaminsalang panlalansi? Habang nagiging popular ang kasabihang ito, mula sa hindi mo pagsang-ayon dito, ay hahantong ka sa wakas sa paniniwalang ito ang katotohanan. At sa puntong iyon, ang puso mo ay ganap ng nahulog sa mga kamay ni Satanas. At sa makatwid, hindi mo namamalayang namumuhay ka na ayon sa kasabihan. Gaano ka naapektuhan ng kasabihang ito? Maaaring alam mo ang tunay na daan, at maaari ring alam mo ang katotohanan. Subalit wala kang lakas na hangarin ito. Posibleng malinaw na alam mo na ang mga salita ng Diyos ay katotohanan. Ngunit hindi ka handang magbayad ng halaga o magdusa upang makamtan ang katotohanan. Sa halip, mas gugustuhin mong isakripisyo ang iyong sariling kinabukasan upang labanan ang Diyos hanggang sa pinakahuli. Anuman ang sinasabi ng Diyos, anuman ang ginagawa ng Diyos, gaano man kalalim at kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa abot ng makakaya mong maunawaan ito, mapagmatigas mo pa ring ipipilit na igugol ang iyong sarili dahil sa kasabihang ito. Amen. Amen. Ginawang napakalinaw ng Diyos ang pinagmumula ng ating pagdurusa. Tama yan. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na si Satanas ang nagtanim ng maraming maling kaisipan at ideya sa mga tao na nagiging sanhi para sambahin ng mga tao ang pera, kasikatan, pakinabang, at material na mga pagnanais para walang ibang atupagin kundi ang paghahangad ng pera, kasikatan at pakinabang at para hindi magawang makalapit sa Diyos para hangarin ang katotohanan at tanggapin ang kanyang kaligtasan. Tama. Namumuhay ako ayon sa mga lason na itinanim ni Satanas. Tulad ng pera ang nagpapaikot sa mundo. Hindi kalahatan ang pera, ngunit kapag wala ito, wala kang magagawa. Mamukod tangi at magkaroon ng posesyong nakatataas sa iba. Inakala kong pera ang sagot sa lahat. Na hindi mabubuhay ang isang tao kung wala nito. At na kung may pera ang isang tao, magiging kagalang-galang ang kanyang katayuan. At hindi na mangangahas ang iba na siya ay maliitin o kutsain. Noong bata ako, kinukutsa ako dahil mahirap ang pamilya ko. Kaya gusto kong yumaman at mamuhay ng masagana para hangaan ako ng iba. Para kumita, sinubukan ko ang lahat ng paraan at tuminto ako sa pagdalo sa mga pagtitipon at pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kahit na iabot sa akin ng nanay ko ang aklat ng mga salita ng Diyos, walang pasensya ko itong itinutulak. Pagkatapos magbukas ng paaralan ng sining, palagi kong iniisip kung paano ito maisusulong at makakakuha ng mas maraming estudyante para kumita ng mas maraming pera. Araw-araw, laging balisa ang isip ko at pagod na pagod hanggang sa punto ng hindi makatulog at pananakit ng ulo. Sa huli, dahil sa pandemya, nagsara ang lahat.
At saka lang ako bumalik sa presensya ng Diyos. Kalaunan, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang kapalaran ko sa buhay at kung gaano karaming yaman ang tataglayin ko ay lahat paunang inorde ng Diyos at hindi nakasalalay sa mga pagsisikap at plano ko. Gayunpaman, dahil napakatindi ng pagnanais ko para sa pera, kasikatan at pakinabang, hindi ko nakilala ang masasamang paraan na ginagamit ni Satanas para saktan ang mga tao. Kaya, nang muli akong maakit ng pera, para kumita ng dagdag na 500,000 yuan para makabili ng isang mamahaling kotse at makuha ang paghanga at inggit ng mga tao, naligaw ako ng landas at nasilo sa isang online scam. Mula sa isang iginagalang na punong guro, naging manloloko akong nandadaya ng pera ng mga tao. Dahil sa napakalaking bayarin at sa walang katapusang pagpuna at masasakit na salita mula sa mga kaibigan at kamag-anak ko, pakiramdam ko ay kinasusuklaman ako ng lahat. Dumanas ako ng matitinding dagok at paghihirap, kapwa sa isip at sa katawan. At naisip ko pang tapusin ang buhay ko para takasan ang lahat. Nakita ko na ang pera, kasikatan at pakinabang ay parang isang hindi nakikitang lubid na mahigpit na gumagapo sa akin. At namuhay ako ayon sa mga satanikong laso na ito. Itinuturing ang pagkakamit ng pera, kasikatan at pakinabang bilang layon ko sa buhay. At dahil doon, nalinlang ako ni Satanas at labis na nagdusa. Oo nga. Nakita ko na ang paghahangad ng yaman, kasikatan at pakinabang ay lalo lang magpapahirap sa buhay ko. Magiging dahilan para maligaw ako palayo sa Diyos at mawala sa akin ang pagkakataong maligtas ng Diyos. Naisip ko kung paanong maraming tao, matapos malugi sa negosyo, ang nagkakaroon ng depresyon. At ang ilan, dahil hindi makayanan, ay tumatalon pa sa kanilang kamatayan. Nakita ko na ang paghahangad ng pera ay landas tungo sa pagkawasak. Oo nga. Lubos akong natutuwa na nakasunod ako sa Diyos. Kaya nang mangyari sa akin ang mga bagay na ito, taglay ko ang kaliwanagan at patnubay ng mga salita ng Diyos na nagbigay daan sa akin na maunawaan ang katotohanan at magkaroon ng kaunting pagkilatis kung paano ginagamit ni Satanas ang pera, kasikatan at pakinabang para gawing tiwali ang mga tao. Kung hindi, baka isa na rin ako sa mga nagpakamatay. Bagamat nawalan ako ng pera sa bagay na ito, nakita ko ang masisiding layunin ng Diyos na iligtas ako. Mula sa kaibuturan ng puso ko, nagpasalamat ako sa Diyos. Salamat sa Diyos. Isang araw, habang nasa mga devosyonal ko, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at naunawaan ko kung ano ang hinihingi ng Diyos sa mga tao at kung ano ang tunay na makabuluhang hangarin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi hinihingi ng Diyos na gamitin mo ang lahat ng iyong lakas, alang-alang sa iyong pananatiling buhay at sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi niya kailangan na mamuhay ka ng isang marangyang buhay at luwalhatiin siya sa pamamagitan nito, ni hindi niya kailangan na gumawa ka ng anumang dakilang gawa o mga kamanghamanghang bagay sa mundong ito, mag-ambag sa sangkatauhan, magbigay ng tulong sa anumang bilang ng mga tao, o lutasin mo ang mga problema sa trabaho ng anumang bilang ng mga tao. Hindi niya kailangan na magkaroon ka ng isang engranding propesyon, na maging isang namumukod-tanging personalidad sa iba't ibang propesyon o larangan, na maging isang sikat na tao o isang dakilang figura, o maging isang taong lubos na pinahahalagahan at iginagalang, at pagkatapos ay gamitin ang mga karangalang ito upang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Ipinoproklama sa mundo, ako ay isang Kristiyano, nananampalataya ako sa makapangyarihang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na gawin mo ito. Umaasa lamang ang Diyos na maaari kang maging isang simple at ordinaryong tao sa tunay na lipunan sa mundo
na makokontento ka na sa pagkakaroon lamang ng pagkain at pananamit at na hahangarin mong kamtin ang katotohanan at tuparin ang tungkulin ng isang nilikha sa pundasyon ng pamumuhay ng normal at pagkakamit ng abilidad na manatiling buhay. Iyon ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Anuman ang mga kaloob, kalakasan, o espesyal na abilidad na taglay mo, hindi ninanais ng Diyos na gamitin mo ang mga iyon upang magkamit ng tagumpay sa mundo. Sa halip, umaasa siya na gagamitin mo ang anumang kaloob o kakayahang taglay mo sa paggawa ng iyong tungkulin sa kung ano ang ipinagkakatiwala niya sa iyo at sa paghahangad sa katotohanan na sa huli ay makapagtatamo ka ng kaligtasan. Ito ang pinakamahalagang bagay at wala nang anumang hinihingi ang Diyos na higit pa roon. Ang huling yugtong ito ng panahon ay isa ring espesyal na panahon. Sa isang banda, ang mga usapin ng gawain ng iglesia ay abala at komplikado. Sa kabilang banda, sa sandaling ito na lumalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, mas maraming tao ang kinakailangan na maglaan ng kanilang oras at lakas upang mag-ambag ng kanilang mga pagsisikap at gawin ang kanilang mga tungkulin upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang item ng gawain sa loob ng sambahayan ng Diyos. Sa makatwid, anuman ang iyong propesyon, kung pagkatapos matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan sa pamumuhay, nagagawa mong ilaan ang iyong oras at lakas para humarap sa Diyos upang gawin ang tungkulin ng isang nilikha, na ginagawa ang iyong parte sa iba't ibang item ng gawain, kung gayon, sa mga mata ng Diyos, ito ay kanais-nais sa isang banda at sa kabilang banda, ito ay partikular na mahalaga at karapat-dapat sa kanyang pag-alaala. Siyempre, sulit para sa mga tao na gumawa ng gayong pagsisikap at sakripisyo. Iyon ay dahil, bagamat tinalikuran mo ang mga kasiyahan ng laman, ang nakakamit mo ay di matutumbasan ang halaga. Walang hanggang buhay. Ito ay ang mga salita ng Diyos na nagiging buhay mo. Ito ay isang di matutumbasan ang halagang kayamanan na hindi makukuha kapalit ng pera o anumang iba pang bagay. Ang di matutumbasan ang halagang kayamanang ito ay nakakamit sa pamamagitan ng lakas at oras na iyong inilalaan, sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagsisikap at ng halagang iyong ibinabayad. Para sa iyo, ito ay magandang kapalaran, isang espesyal na pabor at isang malaking pagpapala. Ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan na nagiging buhay ng isang tao ay isang di matutumbasan ang halagang kayamanan at sulit na ialay ng mga tao ang lahat ng mayroon sila kapalit nito. Kung kapag nakakuha ka ng pagkain at damit, naglaan ka ng dagdag na oras at lakas, kumita ng mas maraming pera, nagkaroon ng mas maraming material na kasiyahan, at nabigyang kasiyahan ang iyong laman, subalit sa paggawa niyon, nasisira mo ang pag-asa para sa sarili mong kaligtasan gamit ang sarili mong mga kamay, walang dudang hindi ito isang mabuting bagay para sa iyo. Dapat kang mabahala at mabalisa tungkol dito. Dapat mong baguhin ang iyong saloobin sa trabaho at buhay at ang mga kahilingan mo patungkol sa kalidad ng iyong buhay ng laman. Dapat mong bitiwan ang mga pagnanais, plano, at balak para sa iyong buhay ng laman na hindi naaayon sa realidad. Dapat kang lumapit sa harap ng Diyos, magdasal sa Kanya, maging determinadong gawin ang iyong tungkulin. Ibinubuhos ang iyong isipan at katawan sa iba't ibang gampanin sa sambahayan ng Diyos. Nagpupunyagi upang sa araw na matapos na ang gawain ng Diyos, kapag sinusuri ng Diyos ang gawain at ang tayog ng iba't ibang uri ng tao, magiging isa ka sa mga tao na nagkamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Kapag naisakatuparan na ang dakilang gawain ng Diyos, kapag lumaganap na sa buong sansinukob ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, kapag nasiwalat na ang nakagagalak na tagpong ito, naroon ang iyong pagpapagal, paglalaan, at sakripisyo.
kapag nagkamit ang Diyos ng kaluwalhatian, kapag lumaganap ang kanyang gawain sa buong sansinukob, kapag ipinagbubunyi na ng lahat ang katuparan ng dakilang gawain ng Diyos, sa pagsisiwalat sa sandaling iyon ng kagalakan, magkakaroon ka ng kaugnayan sa kagalakang ito. Magiging kabahagi ka sa kagalakang ito, hindi ang taong tatangis at magngangalit ng kanyang mga ngipin. Maghihinagpis habang ang lahat ay naghihiyawan at naglulundagan sa galak, at ang magdurusa ng kaparusahan at lubusang itataboy at ititiwalag ng Diyos. Amen. Amen. Napakaganda ng dalawang siping ito ng mga salita ng Diyos. Tanging ang katotohanan ang walang katumbas na yaman. Tama yan. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na hindi kailangan ng Diyos na maging sikat o dakila ang mga tao para luwalhatiin siya o magpatotoo para sa Kanya. Umaasa lang ang Diyos na basta't may damit at pagkain ang mga tao, maglalaan sila ng mas maraming oras sa paghahangad sa katotohanan at paggawa ng maayos ng kanilang mga tungkulin. Naisip ko kung paanong may talento ako sa musika mula pa noong bata ako. Pagka-graduate ko, kumikita ako sa paghahanap buhay na gamit ang talento ko. At sa buhay ko, hindi lang ako may damit at pagkain, kundi may ilang sobra pa nga. Gayunpaman, hindi ako nakontento roon. Kundi gusto kong kumita ng mas maraming pera at makuha ang paghanga ng mas maraming tao. Inakala ko na ang pamumukod-tangi sa iba ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Sa pagbabalik tanaw, bago ko nakilala ang Diyos, kumita ako ng pera at natamasa ko ang paghanga ng mga tao. Pero sa loob-loob ko, hindi ako napanatag at lalong hindi ako nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Araw-araw, bukod sa trabaho, kumakain, umiinom, at nagsasaya lang ako kasama ang mga kaibigan para maibsan ang pagkabagot. At hindi ko talaga maunawaan ang layunin ng buhay o ang kahulugan o halaga nito. Bagamat nagdulot sa akin ng pansamantalang material na kasiyahan ang pera, hindi nito nabago ang kahungkagan sa kaibuturan ko. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang paghahangad ng pera, kasikatan at pakinabang ay humahantong pa rin sa kahungkagan at wala itong kabuluhan. Sa paghahangad lamang sa katotohanan at pagtupad ng maayos sa mga tungkulin ng isang nilikha, magiging makabuluhan at mahalaga ang buhay. Oo nga. Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano ang pakikinabangan ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawalan niya ang kanyang sariling buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Dati, noong wala akong pera, lagi kong iniisip na kapag nagkapera na ako, makukontento na ako. Pero kahit nagkapera na ako, hungkag pa rin ang pakiramdam ko at walang kabuluhan ang buhay. Hindi talaga pera ang tunay na kailangan ng mga tao. Halimbawa, may isang tao mula sa aming bayan na may karamdaman na walang lunas. Pumunta siya sa isang tulay at itinapon ang lahat ng pera niya. At pagkatapos ay tumalon siya sa ilog para tapusin ang lahat. Kapag nahaharap sa karamdaman at kamatayan, gaano man karami ang pera, kasikatan at pakinabang na mayroon ka, o gaano man karaming tao ang humahanga sa iyo, lubos itong walang silbi. Oo nga. Hindi nabibili ng mga bagay na ito ang buhay. At ang hindi pagsunod sa Diyos, paghahangad sa katotohanan, o pagtupad ng maayos sa mga tungkulin, ay hahantong lang sa kahungkagan sa huli. Oo nga. Nasa huling yugto na ngayon ang gawain ng Diyos. At nauubos na ang mga pagkakataon at oras para hangarin ang katotohanan. Dapat kong samantalahin ang aking oras. Mas kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at tuparin ng maayos ang mga tungkulin ko bilang isang nilikha. Ito ang pinakamakabuluhan. Oo nga. Naisip ko ang asawa ni Lot. Iniligtas siya ng mga anghel at nakatakas na siya sa lungsod ng Sodom.
Pero dahil hindi niya mabitawan ang kanyang mga ari-arian at yaman, lumingon siya at naging isang haliging asin na naging simbolo ng kahihiyan. Nasa huling bahagi na tayo ngayon ng landas at dapat akong matuto mula sa kung ano ang nangyari sa asawa ni Lot. Kailangan kong bitiwan ang paghahangad ng yaman, kasikatan at pakinabang at gawin ng maayos ang aking mga tungkulin at hangarin ang katotohanan. Ito ang pinakamakabuluhang buhay na sinasang-ayunan ng Diyos. Tama yan. Ito lamang ang tamang landas sa buhay. Ginagawa ko na ngayon ang tungkulin ng isang leader ng iglesia upang magkaroon ng mas maraming oras at lakas para sangkapan ang sarili ko ng katotohanan at tuparin ng maayos ang aking mga tungkulin. Mga 100 estudyante na lang ang itinira ko. At nagtatrabaho ako ng 6 na oras sa isang linggo para matustusan ang aking pang-araw-araw na gastusin. Ginugugol ang karamihan sa oras ko sa paggawa ng aking mga tungkulin. Sa pamamagitan ng paggawa ng aking mga tungkulin, natutuhan ko kung paano makisalamuha sa iba, kung paano gawin ang aking mga tungkulin sa paraang pasok sa pamantayan, at kung paano makilala ang aking mga tiwaling disposisyon at iba pa. Ngayon, araw-araw akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos at ginagawa ang aking mga tungkulin. Hindi na ako ginagapos at pinipinsala ng pera, kasikatan at pakinabang, at magaan at panatag ang pakiramdam ko sa puso ko. Salamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. Salamat sa Salamat Diyos.